Ellie Buendia nag-react sa gumaya sa kanya sa kalokalik ng It's Showtime. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Ang lead vocalist ng Eraserheads ay nagtungo sa social media kung saan nagbigay siya ng kanyang reaksyon sa kanyang kalokalik sa It's Showtime. Sa isang kamakailang segment ng It's Showtime para sa Kalokalik Phase 4, isang impersonator na Ellie Buendia ang nagpabilib sa audience at judges sa kanyang kapansin-pansing pagkakahawig sa iconic na musikero. Lalo na humanga sina Judge Teddy Corpuz at Jugs Jugueta, napatayo pa nga sila sa pagkamangha dahil sa kakaibang pagkakahawig ng impersonator. Mismong si Ellie Buendia ang nagtungo sa social media, kung saan nagbigay siya ng kanyang reaksyon sa kanyang kalokalik sa It's Showtime. Sa isang video na ipinost sa kanyang Instagram account, makikita si Ellie na nanonood ng clip ng hitsura ng kanyang impersonator sa show. He humorously commented, "Di ko naman kamukha yan eh," while watching the clip with his friends. Nasagyanan si Pinado eh. Mata mo. Baka nandiyan pa naman si Jokes na. Maganda yung interview. May interview. He's gonna be interviewed as if it was you. So yung sagot niya. Dapat Ellie. Curious nga kami ngayon. Meron din akong record label. Offshore Music. Alam niyo pa rin siya. Para sumanim talaga sa kanya siya. Tama. Pero kamusta naman ang love life mo, Ellie? Masaya ka ba ngayon? Okay naman. Okay naman kami ni Audrey. Lakas ang tawa. Baka may message ka po kay Audrey. Audrey, rock and roll lang. Rock and roll? Ganun lang pala yun. Siyempre, baka pag silang dalawa lang, sobrang sweet. Simple pero rock. Yeah. Si Ellie Buendia ay isang singer, songwriter, at musician na kilala bilang frontman ng iconic rock band na Eraserheads, isa sa mga pinakamaimpluwensyang banda sa Pilipinas. Isinilang noong November 2, 1970, gumanap ng malaking papel si Buendia sa paghubog ng eksena ng original Filipino music, noong dekada 90. Malaki ang naiambag niya sa tagumpay ng banda sa pamamagitan ng mga hit na kanta tulad ng Ang Huling El Bimbo, Parko, at With a Smile. Matapos mabuwag ang Eraserheads noong 2002, ipinagpatuloy ni Buendia ang kanyang karera sa musika kasama ang iba pang mga banda tulad ng Pupil at Apartel. Siya ay malawak na kinikilala para sa kanyang versatility bilang isang artist, nagbabago sa pagitan ng rock, pop, at iba pang mga genre sa buong kanyang karera.